Hinirang sa likod ng aming panalangin. Ang panalangin ay higit pa sa mga salitang ating binibigkas. Ito ay isang tugon ng puso sa Diyos. Ang panalangin ay tulad ng ilog na nagbibigay buhay, gumagabay sa atin sa landas ng ating bukasyon, lakbayin at misyon. Sa ating seryeng Hinirang sa likod ng aming panalangin, natutunan natin na ang bawat panalangin ay may layunin, bawat kwento ay may kabuluhan, at bawat tawag ng Diyos ay may kasagutan. Sa loob ng 9 na yugto, natunghayan natin na ang biyaya ng mga kabataang sumagot sa tawag ng Diyos, sila ang mga hinirang. Hinubog ng panalangin, itinaguyod ng pananampalataya at nagbahagi ng pagmamahal ng Diyos sa mundo. Samahan niyo akong balikan ang kanilang mga kwento. Mga kwentong hindi lamang inspirasyon kundi paanyaya rin sa ating lahat na isabuhay ang panalangin. Alalahanin natin na ang panalangin ay hindi natatapos sa simpleng pagbigkas. Ito ay isang buhay na isinasabuhay. Ito ang ating pagtitiwala sa Diyos na lumikha ng lahat. Tara na't simulan ang ating huling yugto ng ating paglalakbay. Sa unang yugto, Ama namin sumasalangit ka. Narinig natin ang kwento ni Bishop Roby. Ibinahagi niya na ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagtanggap natin sa kalooban ng Diyos, kahit hindi natin lubos na nauunawaan. Pinakita niya sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang panalangin ay nagsisilbing gabay sa simbahan. Ang simbahan ay hindi perpekto, ngunit ito ay binubuo ng mga taong nagtitiwala sa perpektong pagmamahal ng Diyos. Ipinakita niya sa atin na sa kabila ng mga pagsubok, ang panalangin ay nananatiling gabay ng simbahan, isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Matapos ang mga taon ng paglilingkod, na ibahagi ni Bishop Roby na ang tunay na kahulugan ng Ama namin ay hindi lamang sa pagpapahayag ng ating mga hiling, kundi sa pagnanais ng Diyos na maghugas ng ating mga kasalanan at magbigay ng bagong simula sa ating buhay. Maraming dahilan upang umiwas sa tawag at misyon ng Panginoon, ngunit may isang rason upang tumugon, sapagkat tinawag ka niya. Ang kanyang buhay ay isang patunay ng pananampalataya at buong pusong pagtanggap sa kalooban ng Diyos. It's not just prayer that we need to do. Kasi ang end goal ng prayer is discernment. To know where God is leading us, for us to know the will of God. Kaya importante, napaka-importante, yung unang phrase ng ating the Lord's Prayer. Nandun yung affinity, nandun yung closest natin sa Diyos. And there is that kind of trust in God. Yung pagtitiwala sa Diyos. Na kung saan bunga ng pagtitiwala sa Diyos, nakasandal tayo sa isang napakabuti at mapagkalingang Ama. Kung buo at panatag ang loob mo sa Diyos, sa Kanyang pagmamahal, at buo yung pagtitiwala mo sa Kanya, may pagtanggap ka sa sarili mo, pero may pagtanggap ka rin sa pagbabagong pwedeng maidulot ng pagmamahal ng Diyos para sa iyo. And I think that is the call for all of us. To experience the closeness, the proximity, the intimacy of God, so that we can truly trust Him, and that we can trust His every word, so that in prayer, in the end, we say, Your will be done. Sambahin ang ngalan mo. Isang makapangyarihang paalala ni Sister Stella sa kahalagahan ng katahimikan sa panalangin. Mula sa ikalawang episode ay pinamagatang tawag, ayon sa kanya, ang Diyos ay laging nagsasalita. Ngunit ang tanong, nakikinig ba tayo? Sa kanyang pagbabahagi, ipinapaalala niya na ang panalangin ay hindi lamang paghiling, kundi isang mahalagang pagkakataon upang makinig, magpakumbaba at tanggapin ang kasagutan mula sa Diyos. Binigyan din niya na sa bawat sandali ng katahimikan ng pagninilay, nakikilala natin ang turo ng Diyos na madalas natatapunan ng ingay ng mundo. Anya, makinig at pakiramdaman ng inyong puso kung saan ito magiging payapa. Huwag magmadali, panatilihin ang panalangin sa lahat ng sandali upang ang tunay na bokasyon papalapit sa ating Diyos ang ating landasin. Ang panalangin ay isang mapagkumbabang pagkilala sa ating kahinaan at pagtanggap sa kabanalan ng Diyos na nagsisilbing gabay sa ating buhay.
Sa kanyang kwento, natutunan natin na ang pagsamba sa Diyos ay hindi natatapos sa mga salita. Ito'y dapat makikita sa ating araw-araw na pagbilig sa landas papalapit sa Kanya. Talagang napapakaano sa akin yung isang verse yun na nagsabi na, "Hallowed be thy name." No? Yung hallowed be thy name, kung paano siya nagiging importante sa akin at gaano siya kaganda sa buhay ko, sa aking experience kay Lord at sa aking pang-aaraw-araw na buhay. Yung pinupuri mo pa din ng Panginoon, yung nire-recognize mo yung pangalan ng Panginoon na sa kabila ng lahat. Kasi, di ba, pag tayo naghirap, pag tayo ay nakaranas ng kakaiba, masabi mo pa bang, "Lord, thank you sa aking suffering. Lord, salamat at minamaritis ako. Lord, salamat at binabagsak ako." Di ba? Napakahirap. If Heavenly Father is the King, then all of us are princes and princesses. Ipinakita ni Sister Julian ang kanyang pusong handang makinig at tumugon sa tawag ng Diyos. Sa kanyang kwento, natutunan natin na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang isang lugar kundi isang buhay na isinasabuhay sa bawat kabutihan, kung paano tayo maglingkod, makisama sa iba at maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Para sa Kanya, ang misyon ng Panginoon ay nagsisimula sa ating mga puso at lumalago sa ating komunidad. Sa kanyang paglalakbay kasama ng Idente Missionary, nakita niya na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ang pag-aalay ng sarili ng walang hinihintay na kapalit. Natutunan niyang walang anumang bagay ang dumating sa kanyang buhay na hindi nagmula sa Diyos. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang sa salita kundi sa kanyang pamumuhay at pakikitungo sa iba. Sa tuwing siya ang ating kinakausap, sa kanya natin ipinagkakatiwala ang ating mga hinaing. Doon natin tunay na nauunawaan ang wagas na pagmamahal. Ito ang kaharian ng Diyos, hindi isang malayong pangako, kundi isang biyayang isinasabuhay natin sa bawat araw, sa bawat pagkilos ng pagmamalasakit at kabutihan. I understood my flaws and everything that goes around with it. And that's when I understood also the essence of prayer. Na ang prayer hindi naman sa pagbigkas-bigkas lang ng Our Father, ng Hail Mary, ng Holy Mary at ng Glory Be. But instead, yung totoong prayer is kung papaano mo ba nililive yung buhay mo. Kung paano sa araw-araw nagmamahal ka, kung paano sa araw-araw ay nagiging continuous prayer ka. Kasi nga sabi ng aming Father Founder Fernando Rielo, "Our life or you yourself is your prayer." Ikaw ang pagdarasal mo. Kung paano ka magmahal, kung paano ka mamuhay, kung paano mo pakitunguhan ng ibang tao. Yun ang pagdarasal mo. Sa kwento ng bukasyon ni Brother Tristan mula sa episode ng pinamagatang Patuloy, ang maagang naitanim niyang punla ng pananampalataya ang siyang naghanda sa kanya upang harapin ang matinding dagok ng pagkawala ng kanyang ama. Isang masakit na pangyayaring naganap sa araw mismo ng kanyang paglilingkod sa simbahan. Sa kabila ng lungkot at pagsubok, patuloy siyang kumapit sa paniniwalang may kabutihan ng Diyos at ang kanyang kalooban ng siyang masusunod. Sa yugto ng kanyang buhay na puno ng hindi pagkakaunawaan at pagsubok, natutunan niya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi laging madali. Subalit sa pananampalataya at pagtanggap, natututunan niyang magtiwala sa mga plano na may kapal. Ang kanyang kwento ay isang paalala na anuman ang ating pinagdadaanan, ang Diyos ay laging nariyan upang gabayan tayo, lalo na sa mga madilim na bahagi ng ating paglalakbay. Mariing ipinapaalala sa atin ni Brother Tristan na sa lahat ng bagay, marapat tayong maging handang ilagak ang ating buong tiwala sa Kanya. Patuloy tayong manalig, patuloy tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ay may nakahandang mabuting plano para sa atin. Maraming kabataan dyan sa diocese natin. So, one time po kasi may nag-share po kasi sa akin tinanong kung paano ko naka-cope up yung nangyayari. Sabi ko, hindi ko masasagot yan kasi nasa process din kasi ako ng healing lahat. So, hindi ko alam masasagot yan, pero alam ko lang na meron akong Diyos na kailangan mong tanggapin na you need to accept that you have Christ in life. Kasi in the first place, dinala ka niya dyan may dahilan. So, everything happens for a reason. Lahat is may purpose. So, yun yung gusto ko sabihin sa mga kabataan na laging may purpose. Kahit may magulang ka pa or wala na, parang isipin mo lagi may purpose si Lord sa'yo. Lagi siyang may tinatanim sa'yo na plano, na purpose sa buhay natin. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw.
Binahagi ni Brother Benedict sa episode na pinamagatang Panahon ang kanyang simpleng pamumuhay at ang tiwala niya sa Diyos sa bawat araw. Ayon sa kanya, ang Diyos ay nagkakaloob ng sapat na biyaya sa tamang panahon at ang tunay na pagpapasalamat ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano natin tinatanggap at pinahahalagahan ang mga biyaya niya sa ating buhay. Kung ito ay kalooban ng Diyos, matutupad ito at kahit matagal, kailangan natin maghintay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos at sa tamang panahon, darating ang ating pangangailangan. Sa kwento ni Brother Benedict, natutunan natin na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang magsimula muli, magtiwala sa Diyos at tanggapin ang biyaya niya. Sa kanyang buhay, ipinakita niya na kung paano ang simpleng pananampalataya at tiwala sa Diyos ay magdudulot ng kasiyahan, pag-asa at kapayapaan. Na huwag ka lang bibitaw, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka babayaan niya. Andyan lang siya. Sa tamang panahon, yung kailangan mo darating. At yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na sa panahon ng mga pagsubok na dumarating dito, yun ang kinakapitan ko. Yung karanasan na yun, na hindi kami pinabayaan ng Diyos. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw. Andyan lang ang Diyos. Tayo bilang tao ay nag-aalala, nangangamba, nag-aano. Pero kung kakapit ka talaga sa Kanya, hindi ka bibitaw, hindi ka rin niya bibitawan. Sa bahagi ng panalangin na at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ipinakita ni Ate Cha kung paano ang panalangin ay naging daan upang patawarin ang sarili at makapaglingkod muli. Ang kanyang kwento ay patuloy na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos. Buhat ng maagang pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Buhat ang pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Ang pagtalikod at pagtatampo sa Diyos ang naging tugon ni Cha. Sa kabila ng sakit, nagkaroon siya ng mga katanungan at pakiramdam ng pagkatalo. Ngunit sa mga panahong animoy hindi na siya karapat-dapat pang muling bumalik sa Panginoon, kinasangkapan ng Diyos ang mga tao sa kanyang paligid upang tapikin siyang pabalik sa Kanya. Ang tunay na pagpapatawad ayon kay Ate Cha ay nagsisimula sa ating sarili. Matapos ang matinding pagsubok at mga pagkatalo, natutunan ni Ate Cha na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghiling, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin at sa ating mga sarili. Sa pamamagitan ng panalangin, natutunan niyang magpatawad, magpagaling at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon na sa pamamagitan ng awa ng Diyos, natuto tayong magpatawad at muling magsimula. And ito yung hindi ko makakalimutan na message niyo po. And parang real time din kasi ako kinakausap ni Lord noon. Sabi niyo po na parang lahat kayo, every one of you na nandito, deserve niyong mapunta dito. Kasi mahal kayo ng Panginoon. Walang, para lahat kayo nandito, pantay-pantay kayo. Hindi dahil mayaman kayo, or mahirap kayo, or makasalanan kayo, or hindi. Lahat kayo pinapunta ng Panginoon dito dahil deserve nyo. And doon ko unti-unting na-realize na parang pinapatawad ako ni Lord. And matagal na niya ako pinatawad. And sinasabi niya, napatawarin ko rin yung sarili ko na despite niya din sa mga kasalanan na gawa ko, mga maganda or mali mong nagawa sa past mo dahil sa sakit na naramdaman mo, pinatawad ko na. And ikaw din, patawarin mo yung sarili mo. So, parang sabi ko sobrang buti ng Panginoon kasi akala ko talaga hindi ko deserve na maging nandun. Sa ikapitong yugto, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Pinatunayan ni Ate Jamie at Kuya Dwayne na ang pananampalataya at panalangin ay nagpapalakas sa kanilang relasyon. Sa kanilang kwento, natutunan natin na ang pag-ibig na may panalangin ay matibay at hindi maghihiwalay. Sabi nila, ang panalangin ay hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang relasyon, natutunan nating magtiwala sa Diyos at magsama sa panalangin. Pinakita nila kung paano ang panalangin ay hindi lamang isang individual na karanasan, kundi isang kolektibong paglalakbay na magpapatibay sa ating mga relasyon.
pag hindi paratag yung loob, parang siya mismo or ako, mas madalas siya nag-encourage na gusto mong punta tayo ng confession, open na may open na simbahan ng ganitong oras. Sige, schedule tayo. Madalas, most of the time, yun yung parang ginagawa na pagka one of us feels na parang I'm not comfortable anymore, parang hindi ako mabigat yung pakaramdam ko. We go to lead us not into temptation. I think, nung una itong binigay sa amin actually, parang sabi ko, sobrang bigat naman ng temptation. Kasi parang, wala naman atang relasyon na, or wala naman atang hindi nagkakasala. Especially when you're in a relationship. Parang ang daming pwedeng mangyari. Or ang daming pwedeng dumating sa buhay nyo as a couple and as an individual na magkakasala. Ipinakita ni Reverend Paolo kung paano ang panalangin ay tila isang tahanan na nagbibigay ng proteksyon sa kabila ng pagsubok sa buhay. Ayon sa kanya, Diyos ang kanyang kalasag sa lahat ng bagay. Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng tapang at gabay. Sa kanyang kwento, ibinahagi ni Reverend Paolo ang kahalagahan ng pananampalataya sa mga oras ng takot at pag-aalinlangan. Ayon sa kanya, ang bawat dasal, lalo na ang salitang at iadya mo kami sa lahat ng masama, ay isang paraan upang humingi ng tulong at proteksyon sa Diyos na siyang magbibigay sa atin ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok ng buhay at sumunod sa misyon ng pagbibigay ng ating sarili para sa Kanya. Looking back, na it was very helpful. I was given a lot of time to really pray over it, pray about it, to think about it more. Pero I will be lying if I say that it wasn't difficult. Pero kagaya nga nung decision ko after the fourth year college, kahit gaano kahirap yung nakaraang 4 na taon, alam ko na yun yung gusto ng Diyos at alam ko na hindi niya ako iniwan. Sa bawat pagtatapos ng panalangin, ang salitang amin ay isang malalim na pag-akma sa ating pananampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Ipinakita ni Father Harvey kung paano ang dasal ay naging gabay sa kanyang bukasyon. Ang amin ay hindi lamang isang pagtatapos ng panalangin, kundi isang malalim na pahayag ng tiwala at pagsunod sa Diyos. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pananampalataya at panalangin ay nagbibigay lakas sa ating pagharap sa mga hamon sa buhay. At ang amin ay nagsisilbing paalala na sa bawat hakbang, tayo ay umaasa sa kanyang plano para sa atin. Sa pamamagitan ng panalangin, natuto tayong magtiwala sa Diyos at yakapin ang kanyang plano. At ang amin ay isang tapang na nagsimula muli, magpatuloy at magtiwala sa Diyos sa bawat araw. Amen. Actually, yung kahulugan ng amen ay pagsang-ayon. Na sa lahat ng ating mga dasal, natatapos ang bawat panalangin sa pagsang-ayon at pagtitiwala sa Diyos. At ganoon din siguro sa buhay ng pari, buhay ng madre, reliyoso, buhay ng isang simpleng kabataang leader, buhay ng isang simpleng lingkod ng simbahan, na sa dami ng dasal at pagkilos, natatapos ang lahat ng ating gawain sa pagtugon sa Diyos ng amen. Kaya siguro maganda rin na paanyaya para sa kapwa ko kabataan, mga kapwa kabataang leader, na huwag kayong matakot na tumugon ng amen sa Diyos. Na kahit na minsan hindi ka sigurado sa mangyayari sa buhay natin, sa bawat pag-amen at pagtugon, ay pagsang-ayon na may mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Ng ating dokumentaryo, nais naming magbigay pugay at pasasalamat sa lahat ng mga taong nagbigay ng kanilang oras, talento at dasal upang mabuo ang hinirang sa likod ng aming panalangin.
Ang proyektong ito ay hindi magiging posible nang wala ang inyong walang sawang pagsuporta at dedikasyon. Kayo ang tunay na bayani sa likod ng bawat kwento at sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Una, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga youth ministers na nagbahagi ng kanilang mga personal na karanasan at pananaw sa ating mga manunood. Ang inyong bukas na puso at tapang ay nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin. At sa inyong mga kwento, natutunan nating lahat kung paano ang pananampalataya ay nagiging gabay at lakas sa bawat hamon ng buhay. Isang malalim na pasasalamat din ang aming ipinapaabot sa technical team at production crew na walang pagod na nagtatrabaho sa likod ng mga kamera. Ang inyong kahusayan, dedikasyon at pagmamahal sa bawat detalye, naging matagumpay ang bawat yugto ng dokumentaryo. Ang inyong mga oras at pagsisikap ay hindi matatawaran at kami ay labis na nagpapasalamat sa inyong kontribusyon. Hindi rin magiging kumpleto ang ating dokumentaryo kung wala ang mga nagsisilbing mga awit ng ating theme song sa bawat episode. Ang kanilang mga tinig ay nagbigay ng damdamin at lalim sa mga kwento ng pananampalataya. At sila ay naging mahalagang bahagi ng musikal na sining na sumuporta sa mensahe ng hinirang sa likod ng aming panalangin. Sa bawat isa sa inyo, ang inyong malasakit, suporta at inspirasyon ay nagbigay buhay sa proyektong ito. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa gawain ng Panginoon at sa pagbuo ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng simbahan at ng mga kabataan. Pagmulat ng iyong mata sa iyong pagbangon ay makikitang ikaw ay pinili sa pinungluan. Tayo'y hinirang, atin na ang panahon. Tayo'y hinirang, ang kinin natin ang ngayon. Kakayanin mo ang lahat ng pagsubok na ibato ng mundo. Pagharin ang lakas ng loob. Ang kinabukasan ay ating haharapin. Dumadaloy sa iyong dugo, kalitingang kaloob ng may lalang. Tayo'y hinirang, atin na ang panahon. Tayo'y hinirang, ang kinin natin ang ngayon. Kakayanin mo ang lahat ng pagsubok na ibato ng mundo. Pagharin ang Sa bawat dasal, sakripisyo at hakbang, naroroon ang tawag ng Diyos. Ang kwento ng hinirang ay kwento ng ating paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Tayo ay mga hinirang. Sa pamamagitan ng panalangin, mahahanap natin ang ating bukasyon at ang ating tunay na tahanan sa piling ng Diyos. Ang panalangin ay hindi lamang mga salitang binibigkas. Ito ay isang paglalakbay. Tulad ng mga yapak ng ating pangapaa, patuloy tayo naglalakbay at sa dulo ng lahat, uuwi tayo sa ating tahanan. Ang Diyos na sa ating sandigan at kalakasan. Sa bawat kabataan na naglilingkod, naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito upang tayo magpatuloy sa pananampalataya at magtiwala sa kanyang plano. Sa kabila ng mga ating takot at pangamba, tulad ng sinasabi sa awit na walang ibang tahanan, tumakbo't lumayuman, ikaw ay talikdan, kamay ko'y iyong hangan, walang ibang tahanan. Sa Diyos lamang tayo tunay na tumatahan. Ang Diyos na nagmamahal, nagpapatawad at nagbibigay ng bagong pag-asa.
Sa bawat dasal at hakbang, sa bawat pagsubok at tagumpay, patuloy nating alalahanin, tayo ay hinirang. Tayo ay tinatawag upang maglingkod, magdasal at magmahal. At sa huli, tayo ay babalik sa ating tanging tahanan. Sa Diyos na kailanman ay hindi tayo iniiwan. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Napatawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Ang